nagsimula na, nag-opening na ng session ang Senado, nag-elect na ng bagong officers, re-elect si Cheese bilang Senate President, at sa original na schedule, dapat ngayong July 29, magko-convene ang impeachment court. Yung mga senador na bago na hindi nakapanumpa pa noon sa 19th Congress na Senado, dapat ngayong araw sila manunumpa. Ngayon, alam nyo kung anong ginawa? Kabunyog Miko Christmas, Feast of Citizen. Alam nyo kung anong ginawa ni Cheese? Hindi na daw magko-convene ang impeachment court. Matindi ito. Ang ginawa ngayon ni Cheese ay sobra. Lalong naging garapal sa pagkasara. Bakit? Kahit man lang mag-convene muna ang impeachment court, pag-usapan kung anong gagawin doon sa desisyon ng Korte Suprema, hindi niya ginawa, hindi niya gagawin. Mga kabunyog, sobra yan. Valentin Bourbon, good afternoon. Dapat ang ginawa man lang ng Senado, nag-convene bilang impeachment court, pinag-usapan anong gagawin natin doon sa desisyon ng Korte Suprema. Susundin ba natin o hindi? Ganun dapat. Diba? Diba mga kabunyog, mga kababayan? Masyadong garapal na itong si Cheese. Kahit man lang pagrespeto sa Senado. Kasi kung papatayin man ng Senado yung impeachment dahil susundan nila yung desisyon ng Korte Suprema, at least mag-session sila bilang impeachment court. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan, grabe ang ginawa ni Cheese Escudero na to. Nakakahiya sa Senado. Bakit nakakahiya? Dapat ganito man lang. Okay, mag-convene tayo bilang impeachment court. Tapos, anong masasabi natin sa naging desisyon ng Korte Suprema? Susundin ba natin o hindi? O ibig sabihin, pagdideliberata nila yan bilang impeachment court. Dapat mag-convene para pag-usapan ano bang desisyon natin. Collective decision ng impeachment court. Susundin ang desisyon ng Korte Suprema o hindi? O yun. Ngayon, ang sabi ni Cheese, hindi na. Hindi na daw magko-convene ang impeachment court dahil nagsabi na ang Korte Suprema. So wala. Ayan Senate Impeachment Court, hindi na kailangang i-convene matapos ang desisyon ng SC. Alam nyo, yung nakaraang mga Senado, ito na nga yung ini-example. Pwede bang pag-usapan pa rin ng Senado kung susundin ang desisyon ng Korte Suprema o hindi? Pwede. At yun ang dapat. Bakit? Yun na nga, yung nangyari kay Corona pala noon, yung Korte Suprema nagdesisyon na mag-TRO. Ibig sabihin, temporary restraining order. Nagdesisyon ng Korte Suprema na huwag pabuksan sa Senado bilang impeachment court yung dollar accounts ni Corona. Kumbaga yung Korte Suprema may temporary restraining order. Ay ngayon, ang sabi ng Senado bilang impeachment court, pag-usapan natin yan kung susundin o hindi. So nag-convene yung Senado. Nag-convene yung Senado bilang impeachment court. Dinesisyon na nila kung susundin o hindi. Anong naging desisyon? 13-10. Ang desisyon ng mga senador. Ang desisyon nila, susundin nila yon. Susundin nila yon. So, ang importante, ipakita mo naman yung respeto sa Senado. Co-equal branch ka ng Supreme Court. Ang nangyari dito, hindi na co-equal Parang nakaibabaw na yung Korte Suprema sa Senado, sa Kongreso. Nakakahiya ang Kongresong ganyan. Nung panahon nga ni Corona, mayroon din ganong nangyari. Mayroon ng president niyan. Mayroon ng president. Anong president niyan? Ang president niya noon, may naghihiring na din, nagtatrial na rin ang Senado, biglang naglabas ang Korte Suprema ng TRO. Huwag niyong bubuksan ang dollar accounts ni Corona. Hindi yan saklaw ng impeachment. Anong ginawa ng Korte ng Senado bilang impeachment court? Nag-convene, nag-session, pinag-usapan yung desisyon ng Korte Suprema, yung TRO. Susundin ba natin ito o hindi?
Ang desisyon nila susundin. Pero at least, dinaan sa ganon. Ito hindi Wala na. Pag sabi ng Korte Suprema, unconstitutional. Ganun na lang ba yun? Ganun na lang ba yun? Nag-session kayo, na-convene na ang impeachment court. Nanumpa na sila. At pinaninindigan nila na ngayong 20th Congress na Senado, magkukonvene uli sila bilang impeachment court. Ngayon, lumabas yung desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional. Anong gagawin mo? Ang gagawin mo, kung may natitira ka pang hiya, kung may natitira ka pang delikadesa na ipaglaban mo ang Senado, ang gagawin mo ganito. Ayaw kong ipilit yung desisyon ko. Mayroon akong sariling pananaw bilang Senate President. Pero bilang leader ng Senado, magkukonvene ang impeachment court, pag-uusapan kung susundin ang desisyon ng Korte Suprema o hindi. Ganon ang gagawin. Kumbaga, medyo kagalang-galang pa yung Senado. Ibig sabihin, hindi ka agad-agad sinunod yung Korte Suprema kasi co-equal branch mo. Pero, ang gagawin mo, magkukonvene ka bilang impeachment court at desisyonan mo yon, susundin o hindi. Sa ganong paraan, okay, kung ang desisyon ng impeachment court ay susundin yon, at least, dumaan sa ganong proseso, hindi kahiya-hiya. Kahiya-hiya ang ginagawa ni Cheese. Nakakaya ba yan ng mga senador? Nakakaya nila yan? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, kaya nga ang title ko ngayon, sobrang garapal na ni Cheese. Wala na. Ang dapat dyan ganito, bilang Senate President, sasabihin niya, dahil lumabas yung desisyon na yan ng Korte Suprema ay sa panahong nagsimula na ang impeachment, so magsesesyon pa tayo. Hindi naman ganun basta-basta na lang yan. Magsesesyon pa tayo bilang impeachment court, tapos pag-usapan natin ang desisyon ng Korte Suprema. Susundin natin o hindi? O yun! Ganun! Diba? Ang tanong ni Iba pa Banwa, may papel ba ang Korte Suprema sa impeachment proceedings? Yun nga yung isang view dyan. Magkabangga na view yan. May nagsasabi na walang papel ang Senado. Ay walang papel ang Korte Suprema kasi ang impeachment proceedings, sole power ng Senado yan. Yung pag-try ay sole power of the Senate. Mayroong ganyang pananaw. Mayroon ding pananaw, hindi. Kailangan nating sundin ang Korte Suprema. So dahil may magkakaibang pananaw, anong dapat gawin? I-convene mo yung impeachment court. Mag-deliberate kayo bilang impeachment court. Hindi ganon. Hindi ganon. Ito ang ginawa ni Chis Escudero, wala na. Hindi na i-convene ang impeachment court. Ganon na lang. Ganon na. Hindi natin sinasabi na magbanggaan ang Senado at saka ang Korte Suprema. Hindi natin sinasabi. Ang sinasabi natin, at least, formal man lang, may delikadesa at dumaan sa proseso. Ibig sabihin, may desisyon na ang Korte Suprema. O di sige, mag-convene ang impeachment court at pag-usapan yung desisyon ng Korte Suprema. Diba? Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Sa nangyaring ito, wala nang respeto sa Korte Suprema. Wala nang respeto ang Senado dyan. Kasi parang yumukod ka na lang sa Korte Suprema. Mali. Kailangan i-assert ng Senado ang pagiging co-equal. Saan mo makikita yung pagiging co-equal? Saan mo makikita? Okay, may desisyon kayo. May desisyon kayo. Korte Suprema, co-equal namin kayo. O di sige, magsesesyon uli kami bilang impeachment court. Pag-usapan namin yan kung anong gagawin ng Senado. Yan. Di ba? Ganun, napakalinaw ng ganun. Dito hindi. Pinatay na ni Chis Escudero ang impeachment. Hindi na kinunbin ang impeachment court. Wala na. Kumbaga, garapal ang ginawa niya. Mas maganda pa yung mga nakaraang Senado. Yung pinapaliwanag nga natin, kasi nga may precedent na sa ganyan, na ang Korte Suprema naglabas ng desisyon ganito. Ang Senado nagko-convene na bilang impeachment court. Ang tanong, susundin mo ba yung desisyon ng Korte Suprema? Anong ginawa ng Senado? Nag-convene.
bilang impeachment court. Ito wala na. Ayaw na nilang mag-convene. Susundin na lang ni Cheese. Ay napakagarapal. Kaya, hindi mo naman lang hinayaan na pag mapag-usapan yan, mapagdebatihan yan. Actually, ano na ito? Sobrang garapal ang ginawa ni Cheese Escudero. Dapat ipaglaban mo rin lang. Ipaglaban mo man lang ang Senado. Ipaglaban mo man lang. Kung sa bandang uli, ang naging desisyon ng Senado ay irespeto na ang Korte Suprema, okay. Okay. At least naging produkto yan ng pag-session ng impeachment court. Ganun man lang. Kahit ganun man lang nakatiting delikadesa, hindi niya na ginawa. Garapal si Cheese Escudero. Garapal. Kaya sa ganito mga kabunyog, mga kababayan, di ba ang sinasabi natin, magsesesyon pa rin ang impeachment court, pag-uusapan yung naging desisyon na yan ng Korte Suprema. Ngayon, anong ginawa ni Cheese? Hindi na daw. Wala na, hindi na daw magkukunbin ang impeachment court. Ayun na yun, doon na natapos. Ganun na lang yun. Ganun na lang yun. Kaya nga may mga biro sa may mga patawa sa social media, yung mga robe na ginamit nila, ano na daw, for sale. For sale na yung mga robe na ginamit nila. Nakakahiya. At least, ang kamera, mayroong nung sabi ng kamera, okay, while we respect the decision of the Supreme Court, pero magmo-motion for reconsideration kami. O, di ganun. Ganun yun. Ito namang Senado, dapat ang statement din ni Cheese, while we respect the decision of the Supreme Court, we will still convene. We will still convene as an impeachment court and decide kung anong gagawin doon sa desisyon ng Korte Suprema. Di ba? Anyway, dahil ganyan kagarapal si Cheese Escudero, hayaan natin. Anyway, lumalabas naman na ngayon, Lumalabas na. Sa Billionaire News Channel, anong lumabas doon? Ang lumabas sa Billionaire News Channel, yun palang kainitan ng BICAM, yung kainitan ng BICAM noong 2025, November 30, bakasyon yan. Pero anong ginawa ni Cheese? Balik-balik doon sa House. Doon sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Alam na natin kung anong pinag-usapan. Pagkatapos ng pabalik-balik na yun ni Cheese doon, nakunan ng CCTV ng House. Balik-balik siya sa opisina ni Martin Romualdez. Panahon niya na nagdi-deliberate ang BICAM. Pagkatapos noon, naipasa na yung budget. Kaya lang, nasira doon si Martin Romualdez. Kasi, ang dami daw na insertions ni Martin Romualdez. Mga flood control, mga infra. Kaya sirang-sira si Martin Romualdez doon. Yung mga civil society, talagang nakasintro kay Martin Romualdez. Ay ngayon, lumabas, hindi lang pala si Martin Romualdez ang maraming insertions. Si Cheese mismo, 142.7 billion. Yan ang pinag-uusapan ngayon. Nakunan si Cheese, pabalik-balik doon sa kamera, sa opisina ni Martin Romualdez. Nung panahong nag-uusap-usap ang BICAM. Kumbaga, yung pagpunta niya doon, hindi naman talaga naka-schedule na may meeting ang BICAM. Hindi. Naka-ano lang siya, naka-maong pants, naka-t-shirt. So ngayon, lumalabas na. Mayroon na ngayon na mga video na lumalabas niyan. So pag-uusapan yan. Mag-iimbestiga sila Loren Legarda, sila Tito Soto. Ang sabi ni Loren, hindi natin pag-uusapan ang 2026 budget nang hindi na pag-usapan yung controversial na insertions na yan. Patay. O sige nga, dipinsahan mo na, Cheese. Ngayon, para magkunwari na si Cheese ay kontra-corruption, in-announce niya ngayon sa isang press con, nag-file na daw siya ng bill na bawal na mangontrata sa gobyerno ang hanggang fourth degree ng consanguinity at affinity. O yun. Nagkukunwari, nagpuposisyon si Cheese na parang ayaw niya rin ng korupsyon. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ang dito, ang sinasabi lang natin, actually, nakikita na natin na sa huli, magdidesisyon ang Senado na sundin ang Korte Suprema. Nakikita natin yung senaryo na yan.
Nakikita natin yan. Kaya lang, ang nakikita naman natin na senaryo, magkukonvene pa rin kahit papano ang Senado as an impeachment court. Magkukonvene pa rin. Ha? Di ba? At pag-convene ng Senado bilang impeachment court, ang una sa agenda, pag-usapan yung naging desisyon ng Korte Suprema. Susundin ba natin ito o hindi? Hindi na gagawin daw ni Cheese. Hindi na. Ha? Oh, yan mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, ngayon ang sabi ni Cheese, demolition job lang daw sa kanya yon. Ay, sige, tingnan natin. May mga nagre-react sa akin. Mayroon ka bang ebidensya kontra kay Cheese? Wala. Wala akong ebidensya. Ano naman ako magkakaroon ng ebidensya? Ang may ebidensya, yung mga yung naglabas ng na yan, ng video na yan, yung kumpleto ng listahan. Ang sabi ni Cheese, bakit? Legal naman yung ayusin daw yung budget. O sige. Hindi na dinideny ni Cheese. Ang sinasabi niya lang, legal yung ginawa niya. Pangalawa, maliit naman daw yung 142.7 billion. Maliit lang daw yon. Ang budget daw na pinag-uusapan ng 2025 ay 6.3 trillion pesos. 2% lang daw yon. Bakit daw pinag-iinitan siya? Anyway, sabi ni Karakets, kung may violation si Cheese, bakit di-impeach? Hindi naman yan impeachable official. Hindi naman impeachable official ang senador. Bakit daw i-impeach? Hindi yan impeachable official. Ang mga impeachable officials ay presidente, vice presidente, members of the constitutional commissions tulad ng COMELEC, COA, Civil Service, justices of the Supreme Court, saka ombudsman. Yan yung impeachable officials. Ang Senate, ang mga senators, hindi yan impeachable officials. Hindi yan. I-correct ko lang yung Kaya, hindi, ang maganda dito, iimbestigahan siya. Sige. Ano ito mga kabunyog? Tinanggap na ni Cheese. Sabi niya, totoo yan, ginawa namin yan. Pero sabi niya, hindi insertions yun. Yun daw ay bahagi ng mga realignments ng pondo. Legal daw yun. Pangalawa, totoo yan, 142.7 billion. Pero maliit naman yan kumpara sa iba. Hindi. Ang sinasabi niya siguro, mas malaki yung kay Romualdez. O sige, mas malaki yung kay Romualdez, pero wag mong sabihin na maliit yung 142.7 billion. Umabang na lang tayo. Basta ang malinaw dito, ang maganda, ito sanang si Cheese Escudero, sabi ni Manuel Chan, Attorney Tumutorgo, ano dapat gawin sa mga senador na tiwali? Sa ombudsman ba dapat? Oo, pwede sa ombudsman. Pwede yan. Pwede yan. Kasi hindi naman sila impeachable official. Hindi naman sila impeachable official. Ano yan? Hindi, pwede siyang kasuhan. Pwede siyang kasuhan. Ang ibig lang sabihin, hindi through impeachment. Alam nyo, yung impeachment, specific lang kasi sa ibang mga officials. Bakit impeachment? Ay mabigat ang impeachment eh. Dumadaan pa sa Kongreso, dumadaan sa Senado. Naaabala ang Pilipinas sa impeachment eh. Pero kapag may official ng bansa na tiwali, pwede mo bang kasuhan? Yes, sa ombudsman. Kasuhan. Anyway, paano yan makakasuhan? Mag-iimbestiga nga ang Senado, yung committee ni Tito Soto, saka yung committee ni Lacson, tapos yung committee ni Loren. Hindi daw palalampasin yan. Kaya nga, ayon sa mga artikulo ng Politico.com, saka ng Bilyonaryo News Channel, galit daw si PBBM sa nangyaring ito kay Cheese. Ano daw? Yun ang sabi ng Politico.com sa artikulo ng Politico.com, nang malaman ni PBBM yun, galit siya. Lalo pat marami doon, flood control. Kaya nga isa daw sa pinapatamaan doon sa speech ni PBBM kahapon sa SONA, si Cheese Escudero. Kaya lang, nagiging mayabang kasi si Cheese dahil nga, nanalo na naman siya bilang Senate President.
Ito yung sinasabi nila Lacson na diktadura si Cheese, diktador. Kasi hindi man lang kinonsider yung Senado bilang institution. Nakakahiya eh. Parang kung papatayin mo man ang impeachment, kung susundin mo man yung desisyon ng Korte Suprema, ipakita mo naman na co-equal ka nito. Paano mo ipapakita? O dahil co-equal kami, magsisesyon muna kami sa Senado bilang impeachment court. Pag-uusapan namin yung desisyon ng Korte Suprema. O ngayon, paano kung ang naging desisyon susundin ng Senado? Ay di okay. Okay, yun ang naging desisyon ng Senado bilang impeachment court eh. O, kaya lang yun na nga, kahit man lang ganun, wala. Hindi na ginawa. Diktador. Diktador. Oh. Anyway, abangan natin ngayon kasi ongoing yung sa Senado. Yung mga staff ko, kino-cover yung nangyayari sa Senado ngayon. Okay? O sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.